para sa mahihilig mag-hiking. Nakaakyat na ba kayo sa bundok na sinliit lang ng garapon? Para sa mga bundok di ba? Ito po, Mount Pinatubo. And Ito? this one naman is Mount Apo. And then, this one naman is Mount Makiling. Pangalan to. Ito wala pong pangalan, Miss Susan. Pwede niyo po bang pangalanan? Alam ko na, Bundok Banahaw. Wow! Bakit ko siya pinangalan ng Bundok Banahaw? Kasi po ang Bundok Banahaw, kapag umakyat, dami silang mga paniniwala, may mga sinasabi silang mga struktura dyan ng mga bato, parang yan may ibig sabihin. So parang ganun yung nakikita ko sa kanya nung pumunta kami sa Bundok Banahaw. Ganyan dami mga nadadaan ng mga bato-bato. So that's Bundok Banahaw. Ang mini bundok ay nag-glass ni Rafi, tinatawag na terrarium. Ito ay miniature garden na kadalasang inilalagay sa glass jar o container. Dahil mini garden ang atake, meron din itong totoong halaman, lupa at bato. Ang terrarium business ni Rafi umusbong matapos siyang mamuhunan ng 100,000 pesos mula sa dating trabaho. 6 na taon siya nagtrabaho bilang real estate agent. Ginamit niya ang nakuhang commission para tuparin ang pangarap na maging negosyante. Na-influence kasi ako ng brother ko mag-establish ng ganitong kind of business kasi nasa aquascaping field siya eh. Siya yung nagde-design, tapos after niya i-design, nire-recreate ko yung gawa niya. Eventually, yung natuto na po ako na mismo yung nagde-develop ng mga another series. It gives me sense of peace and relaxation. Sobrang different niya from my previous work. May dalawang klase ng terrarium, ang living at ang preserved. Totoong halaman pa rin ang gamit sa preserved terrarium. Pero dahil prinoseso na ito, hindi na kailangan diligan para mapanatili ang buhay. Habang ang living terrarium, may minimal maintenance lang na kailangan. Spray lang tayo ng water twice a week and then kailangan nating open yung light 8 hours per day. Dahil low maintenance ang preserved terrarium, mas mahal ito ng kaunti sa living terrarium. Higher yung price ng preserve kasi zero maintenance na siya eh. Long lasting siya. Hassle-free na rin siya. Kumbaga, meron na kayong decoration sa bahay na totoong halaman but no need not to maintain to. Yung pricing kasi namin depende. Kung maliit, nagsa-start po kami yan ng 800 up to 25,000. Yung mga preserve naman namin, nagbe-base kami sa square meter. Kumbaga yung mga smaller sizes namin, nagsa-start din siya around 3,000, mga ganun, pataas po. Bukod sa pagbebenta ng finished product, nag-o-offer din ng workshop si Rafi para sa mga gusto matutong gumawa ng terrarium. Pwedeng sa store o home service ang workshop, depende sa request ng customer. Nagsa-start siya ng 2,500. Ayun yung mga early bird. And then yung regular rate po namin is 3,000 pesos. Included na dun yung terrarium materials na gagamitin nila. Like yung glass, yung mga soil, plants. Siyempre, gusto rin nating magtanim ng kaalaman, kaya G tayo sa pa-workshop ni Rafi. First, kailangan po natin ng pebbles. Yung purpose niyan, Miss Susan, ng pebbles is for the drainage system ng ating glass. Kasi you imagine, di ba yung mga potted plants natin, may butas po sila. Unlike dito sa glass natin, wala talaga siyang butas. Para if nag-spray ka ng water, hindi magli-leak. So, kailangan lagyan mo nito? Yes po, kasi yan yung magsaserve as drainage system nila. Ang next naman natin is yung soil natin. Okay, yung purpose naman ng soil natin is for the structure ng ating foundation ng ating terrarium. Diyan kasi tayo poporme ng design natin. And yung soil kasi will serve as foundation for our plants para dun sila kumapit. Ito Next na. naman natin yung ating mga stones. Yan. And then yung last na gagamitin po natin is yung plant natin. Oh, Yan. pwede ba nakaharap Dapat sa bote? yes po, dapat nakahiga po siya sa soil. Nakahiga. Ganyan, tama po yan. Nakaano sa lupa. Yes, opo. Parang nature is at my fingertips. Yun. Ganda. Ano to ha?
Therapeutic to ha. Nag-iisip kang ganyan. Oh. After natin gawin yung ating terrarium, kailangan natin siyang spray twice a week. Oh. At Yes. least okay na yun. Twice a week Twice lang a naman week. pala. Low maintenance. Pero Low maintenance. alam mo parang kung mahilig kayo sa nature, Opo. ito yung ma-appreciate mo siya. Umaani raw ng mas maraming customer ang after-sale service ni Rafi dahil ang bawat isang terrarium na mabibili sa kanya may one-time lifetime warranty. Let's say, for example, after 2 years, namatay na yung plants nyo, ibalik nyo lang sa amin yung glass and then i-reconstruct namin siya as new. For free. Isang beses lang po. And then yung succeeding na, magbabayad na lang kayo ng 1,000 pesos or 2,000. Depende po sa size. Kung kayo naman ang klase ng plantita o plantito na madalas wala sa bahay, si Rafi na ang bahala sa terrarium nyo. Iiwan o ipapadala lang sa store ang terrarium at habang wala kayo, sagot niya na ang pag-aalaga for free! All year round naman daw maganda ang kita sa pagbebenta ng terrarium. Pero mas namumukadkad daw ang sales tuwing bare months. Majority ng market namin is yung mga gift buyers. Sa isang buwan, kaya ron niyang kumita ng malinis na 6 digits. Nagbunga na rin ng ilang taong paghahalaman ni Rafi. Nakabili na siya ng sariling sasakyan, nakakapag-travel at ang major achievement niya, ang pagkakaroon ng physical store. Huwag matakot magsimula. Sa umpisa lang naman siya nakakatakot eh. Pero once na kinontinue mo yung gusto mong pasukin na business, magsasucceed ka po dun. Basta aralin mo lang, kasi wala namang mawawala sa'yo kung susubukan mo yung isang bagay. In fact, mas mag-earn ka pa dun ng experiences eh. Life experiences para mas mag-improve ka pa sa mga susunod na venture na papasukin mo. Ang pagiging negosyante hindi natatapos kapag nakabenta na. Magandang puhunan din ang may malasakit sa customer. Handang umalalay kahit tapos na ang transaksyon. Yan ang tatak na isang responsableng negosyante na babalik-balikan ng kanyang mga suki.